Stick and stones may break my bones, but words will never hurt me. Hindi nyo mahanap yan sa Bible, hindi naman biblical verse. Kasabihan lang, but there is a very nice and powerful wisdom behind it. Stick and stones may break my bones, but words will never hurt me if you won't allow them. Pag-aaral natin, hurting words or when hurt by words. Salamat, Panginoon, sa aming pagtitipon. Kayo po ay aming hinihiling na patuloy na maghari sa aming puso. Pakalinisin niyo po kami at paging dapatin na tumanggap na inyong pagtuturo, na inyong pagtutuwid, at ang inyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. At Panginoon, ang inyong pong kabutihan maghari sa aming buhay. Give us a simple message that will be useful in our daily life. Teach us, Lord. Teach us and give us your wisdom. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. Words can hurt. Definitely. Baka nga ngayong maghapon, meron sa ating nasaktan. Sana wala. Pero pwedeng meron. May narinig tayong isang salita, na text, nabasa na private message, personal message. Nakakasakit kung minsan talaga ang maririnig natin mga salita. A line in a song says this: when you go through a day and the things that people say, they make you feel so bad. Nararamdaman ba natin yan? Di ba? But when you go through a day, you really feel so sad and bad when you hear words. Words endure feelings. Pinakamarami sigurong paraan na nasasaktan ng tao sa salita na nadidinig niya. Sa mga parinig, mga parunggit, o sa diretsahan na sinasabi sa kanya. Proverbs 12:18, sharp words cut like a sword. Daig pa ng mga masasakit na salita ang matalim na mga espada at mga kutsilyo kung paano ito manakit. Anong gagawin natin kung tayo'y nakakarinig ng ganyan? Magmumukmo ka na lang ba lagi? Kasi kung lagi ka magpapa-apekto, mawawala ang joy mo sa buhay, lagi ka kumisang magagalit, o malulungkot, o magiging feeling api. When hurt by words, examine the source, the speaker. Hindi naman lahat na nagsasalita ay karapat-dapat pakinggan. Hindi naman lahat ng salita ay karapat-dapat seryosohin. If the source is a fool, ignore him or her. Siyempre, kayo na magbibigay ng definition sa inyong panlasa at panukat kung sino yung foolish. Pero hindi lahat na nagsasalita ay karapat-dapat na bigyan ng karapatang maka-epekto sa atin. Proverbs 23 verse 9, don't talk to fools. Siyempre, when you talk to fools, you hear them, they hear you. There's a conversation. Sabi, don't. Walang mangyayari sa buhay mo. Hindi sulit na makipag-away, makipagtalo, at lalo namang marinig ang mga salita ng mga hindi karapat-dapat na pakinggan. If the source is mistaken, correct him if it's worth it. Itinutuwid mo lang yung dapat ituwid dahil may nakatayang buhay, may nakatayang safety, may nakatayang property or limb or wellness. Otherwise, hayain na, sabi nga nila sa Laguna. Proverbs 15:4, deceitful words can really hurt. That's why there should be correction. Correction is in order, but only if correction would really matter. Don't stop at every station. Kung baga kung kayo train, kailangan pinipili lang. Hindi pinapatulan ng lahat ng usapan at hindi pinapayagang makaapekto ang lahat ng nadidinig. Proverbs 11:9, dishonest people use gossip to destroy their neighbors. Good people are protected by their own good sense. And what is that? The good sense to not listen and also the good sense to not talk. Hindi na kailangan pagpalawigin, pahabain ng isang walang kwentang usapan, ang usapan na nanakit at sinasabi para manakit. Ang natinong tao, ang makadiyos na tao ay lumalabas agad sa kanyang mga gusot. When hurt by words, examine the content. Check for truthfulness. Totoo ba ito? Gaano katotoo? Gaano dapat bigyan ng halaga? If it is meaningless, if it is insignificant, ignore it. Sari-sari sinasabi ng mga tao sa atin na
Kahit naman sabihin niya, hindi makaka-apekto sa ating buhay, hindi makaka-apekto sa ating safety, sa safety ng iba, baliwalay na. Proverbs 12:16, losing your temper is foolish. Ignoring an insult is smart. Isa daw na katalinuhan na palampasin ang maraming bagay. Mga nananakit, nangiinsulto, na hindi karapat-dapat na patulan. Isang malaking katalinuhan na magpalampas ng init ng ulo natin o init ng ulo ng iba. Maraming nagagawa ang taong pinagsisisihan pagka ito ay ginawa habang mainit ang ulo. Kaya kung matalino, makadiyos, nagpapalamig ng ulo, nagpapalampas muna. When hurt by words, examine the intent. Anong intensyon nung nagsasalita? Kung talaga nagsasalita yung para kagalitin, di nagtagumpay siya pag nagalit ka. Pag nagsasalita talaga yung para kalaitin at saktan ng iyong damdamin, pag nagpasakit ka ng damdamin, nagtagumpay siya. If it is malicious, correct it. Again, if important. But ignore if not important. Sa kabilang banda, habang nakakasakit ang salita, words can also heal. At yan naman talaga ang dahilan kaya ibinigay ng Diyos ang salita. Ang mga unang salita ng Diyos sa Biblia ay puro creative. Paglikha ng magagandang bagay. It was only distorted, corrupted. That's why words were used by people to hurt. But words can heal. Proverbs 15:4, kind words are good medicine. Kung lason ng bad words, sabi nga natin, iwasang marinig, iwasang patulan, iwasan na seryosohin. Damihan ang mga pagkakataon sa buhay na ikaw ay makakakain ng magagandang salita, makakarinig ng magagandang salita. Feed on words that heal, comfort, and soothe. May kausap tayo na pag-uusap natin siya, nakakainit ang ulo, minimize conversing with such people. Meron pagkakausap mo siya, nagagalit ka sa mundo. Meron naman pagkausap mo siya, nawawalan ka ng gana sa buhay. Piliin ang kausap. Para mapili ang madidinig. Piliin ang pinapayagang pumasok sa ating tainga. Kung pinipili mo kung sinong pinapapasok sa iyong bahay, pinipili mo kung kaninong kamay ang pwedeng pumasok sa iyong bag, dapat lalong piliin kung kaninong tinig ang nakakapasok sa ating tainga. At kung anong mga mensahe ang ating pinagdidinig. Philippians 4:8, finally, my friends, keep your minds on whatever is true, pure, right, holy, friendly, and proper. Don't ever stop thinking about what is truly worthwhile and worthy of praise. So punuin natin ating tenga ng mga bagay na nakakapagpaligaya, na totoo, malinis, banal, maibigin, tama, tumpak. Sabi, huwag tigilan na tuunan ng pansin ng mga bagay na karapat-dapat at magandang pansinin. Psalm 1:1-2, God blesses those people who refuse evil advice and won't follow sinners or join in sneering at God. Instead, the law of the Lord makes them happy, and they think about it day and night. So yun ang nakakapagpasaya. Ang mga karunungan, kautusan, kabutihan ng Diyos. Kaya dagdagan, damihan ng oportunidad na ito'y madinig. Madinig natin ang salita ng Diyos sa awit, sa verso, sa kwento, sa sharing, para masaya ang ating damdamin kasi nakakapagpasaya ang salita ng Diyos. And avoid hearing words that hurt. Anong mga salita ang masakit pakinggan? Iwasan nyo ng magpapagdidinig. May mga taong masasakit magsalita. Paliitin ang ating pakikipagtalastasan sa kanila. And do not fish for heartache. Huwag na kayong aamoy-amoy ng anong sabi nila tungkol sa akin, lalo't ini-expect nyo, hindi naman maganda yung sasabihin. Anong sabi nila tungkol sa anak ko? Nagandahan ba sa anak ko? Hindi, napangitan. Hindi, ang sakit. Tanong ka pa kasi ng tanong. Nasarapan ba sa luto ko?
Huwag hanap ng posibilidad na papasukin ka ng masakit na salita. At lalong-lalo, sabi sa Proverbs 20:19, stay away from gossips. They tell everything. Gossips tell everything about you when they are talking to others, and gossips tell everything to you. Paano nyo malalaman ang chismosa kahit totoo ang balita? Walang kapreno-preno, walang pinipili, sinasabi sa iyo lahat kahit masasaktan ka. Lalo na yung alam mo kung anong sabi sa iyo, tungkol sa iyo. Sabi niya, huwag ka namang masasaktan ha, pero itong sabi sa iyo, alam mo na palang masasaktan ako, ba't mo pa sasabihin? Malalaman nyo yung taong meron sa inyong tunay na malasakit kung hindi rin lang kailangan ng inyong immediate safety or well-being, hindi na sasabihin sa inyo kung masakit sa tenga. At kung masakit man ang pagbibitaw ng original na nagsalita, ikokorte nitong nagbabalita sa inyo sa paraan na minimal ang pain na dadalhin sa inyo. Hindi niya idadramatize para lalo kang masaktan at magalit na trabaho ng mga chismosa, kundi yung mga tao nagdadala lang ng totoong balita, the best, kindest version ang ibibigay sa inyo to spare your feelings. Tuwing nagsasabi tayo sa tao ng kahit totoo kung nakakasakit, tayo ang nananakit sa kanya. Hindi na yung original na nagsabi, tayo na naghahatid ng balita. Kaya kung minsan kahit sa Facebook, uy, friend, alam mo ba ang sinasabi ni ganito tungkol sa'yo? Tapos ika-cut paste. Nakakagalit, nakakainis. Sa palagay nyo, mabuti yung ganon? Ngayon, kung yung pagsasabi natin ay maililigtas yung buhay niya, maililigtas siya sa panganib, maililigtas siya sa kapahamakan, well and good, sabihin nyo. Pero kung sasakit lang yung feeling niya, wala namang kwenta dahil, uy, puro ka daw split end. Hindi naman siya mamamatay kahit hindi niya malaman yon. Hindi na kailangang sabihin. Dapat tayong namimili, so we become angels of blessings, not angels from hell. Beware of people who hurt and disrespect your feelings in the guise of telling you honestly and frankly. Proverbs 4:23, carefully guard your thoughts. Guard your mind. Guard your heart from poison. Therefore, you have to guard your mind from what enters your ears para mabantayan, maiprotekta ang ating damdamin. Do not provoke people to be angry. At kompletohin natin, do not provoke people to be angry enough to say harsh words to you. Kung ayaw mong masaktan sa sasabihin ng tao, huwag mo siyang galitin at pilitin na pagsabihan ka ng masakit. You plant, you harvest. Pag nagtanim ka ng galit sa puso ng isang kausap mo, ibabalik niya rin yung galit sa iyo, makakarinig ka ng nakakagalit o nakakalungkot o nakakainsultong salita. Tatandaan natin na ang taong nananahimik hindi naman biglang magsasabi sa iyo ng masakit, kundi mo nasaktan muna. Do not provoke people. Kung ayaw mo makarinig ng pangit na salita, huwag ka magbibitaw ng pangit na salita. Ayaw mong magalit sa iyo yung tao, huwag mo siyang galitin. Proverbs 15:1, a kind answer soothes angry feelings, but harsh words stir them up. Kaya may mga taong laging napapaaway kasi pag nagbitaw sila ng salita, nakakagalit, nakaka-provoke, nakaka-challenge. Kaya tuloy yung kausap nila, kanina ay maamong tupa, ngayon ay naging mabangis na leon kasi ginalit nila. So minimize also being hurt by words. Dapat matuto tayo how to protect ourselves from words that enter our ears. Meron kang hindi pinapakinggan, may pinapakinggan mo lang ng konti, meron kang itinatapon. Do not pay too much attention to and do not dramatize hurting words. Hanggat maaari, pag may sinabi ang tao sa atin na masakit, huwag nang pansinin, huwag nang ulitin, huwag nang ipamalita, dahil ito yung ibinabalita mo, nauulit ang kirot. Whenever you repeat hurting words, even in just telling others, your friends, your allies, you hurt yourself again and again.
Minsan ka lang sinaksak ng tao, pero ikaw na ang paulit-ulit na sumasaksak sa sarili mo, pag-replay ka ng replay ng replay. Kasi ganoon din ang effect sa'yo eh. Develop immunity to hurting words. Marami na tayong napag-aralan kanina pa. Sabi mo, sino bang may sabi? Ay, siya lang naman pala. Entitled siya sa opinion niya, pero hindi ako magpapa-apekto. Hindi naman siya ganun kahalaga sa akin. Hindi naman ako ganun kamilib sa kanya. At hindi naman ganun katotoo yung sinasabi niya. Problema niya yon, hindi ko problema yon. You've got to learn na mamanhid para hindi ka laging masaktan. Parang yung mga siko natin na nangingitim kasi lagi nakakaskas, yung ating mga sakong, yung ating mga tuhod. Kasi kung hindi mangingitim at kakapal, lagi ka masasaktan. Kaya ang kalyo, importante. It protects you. Tapos pinapatanggal mo naman, pinagpapa-foots pa ka. Pag suot mo tuloy ng sapatos, masakit na naman. Pumula lang yung sako kahit masaktan. May protection tayo pag kinakalyo at kalyohan ng tenga sa masasakit na salita para hindi laging masakit. Pagka mayroong isang tao na ugali magsalita ng maraming mga salitang masakit laban sa atin, sabi mo, sino may sabi? Si ano? Ay, of course, yun ang sasabihin niya. Naturally, wala na effect sa'yo. At tatandaan nyo ito. Paano mo malalaman kung ang criticism ay envy? Ang criticism na objective, criticism. Pero pag may below the belt na hinit na yung pagkatao, yung ilong mo, yung buhok mo, yung nanay mo, envy na yun. Because most criticisms are actually just expressions of envy. Ganon din yun. Most gossip is of envy. So, kaya yung mga very accomplished, very happy with their lives, hindi mahilig mag-chismis kasi walang masyadong kinakaingitan. Hindi pintas ng pintas. Kaya kung ang mamimintas lang sa inyo, inggitera pala mo, of course, inggit siya sa akin kasi kung ano man ang dahilan nyo. Pang-inyo lang yun. Para lang pampasayan nyo, para hindi kayo masyadong malungkot. Yun ang ating opening. Stick and stones may break my bones, but words will never hurt me. Hindi yan laging totoo kasi words hurt. Kaya mo yan sinasabi para masanay kang huwag mong payagan na masaktan ka lagi. Kung ang ibinato sa iyo ay bato, ba masakit yan? Kung ang ibinato sa iyo ay stick na matigas, masakit yan. Pero kung words lang sabihin mo, ay talbog sa akin, dikit sa iyo. You've got to develop a technique so that you won't always get hurt. At yung pag-develop ng technique na yun, nasa sayo na. Siyempre, lalong-lalo na kung ipapasa Diyos mo pa, spiritual ka, dadaanin mo sa prayer. Pero marami naman, kunwari nagpe-pray, pero masama rin talaga yung loob. Kaya lang nagpe-pray kasi parang pangit naman, hindi unahin ko yung prayer kasi dapat prayer agad. It's good if you really mean it and if it works in your life. Pero dadagdagan mo yan ng mga practical steps how to really minimize the pain. And very importantly, reverse these things. Do not hurt others with words. Avoid, minimize hurting others with words. Lumalabas ang kabangisan natin pag tayo'y galit. Pag tayo'y galit, lumalabas lahat ng hurting words. Kasi ang gusto mo na manakit. Ang gusto mo na makaganti. Pag umaandar na yung ganong feeling, hold your tongue. Kasi pag nanakit ka, yung sinaktan mo, mananakit din, wala nang katapusan. Colossians 4:6, be pleasant and hold their interest when you speak. Choose your words carefully. Pagka ang kausap mo magaling magsalita, humuhupa ang iyong kalooban. Bumababa ang level ng galit at pwedeng mapalitan pa ng katiwasayan at imbes pagkapuot sa kapwa, pag-unawa. Depende sa kausap. By now, mga kapatid, dapat na-identify nyo na yung mga kausap nyo na ang effect sa inyo ay nakakagalit at meron naman nakakakalma ng kalooban at meron naman nakakapagpabait. Kailangan pinipili natin kung paano tayo maapektuhan ng tao. Colossians 4:6, sinabi na natin yan. Choose your words carefully. So do not say hurting words in the name of God. Naku, sa Facebook, kahit saan na lang sa social media, kung magbakbaka ng mga banal, kung magbakbaka ng mga theologians,
at mga magagaling na mga relihiyoso kung manakit ng damdamin. James 1:26, if you think you are being religious, but don't control your tongue, you are fooling yourself, and everything you do is useless. So huwag ilaban ng awayan ang mga doktrina, ang mga katuruan, hindi nadadaan yan sa payabangan, pataasan ng pinag-aralan, pataasan ng ranggo, paramihan ng mga accomplishments sa buhay. Hindi dapat nauuwi sa pagtatalo ang mga usaping tungkol sa Diyos. Pero mapapansin nyo, dalawang topic sa mundo ang laging ending babag: politics and religion. Pag pinagsama mo pa, pag in-spiritualize mo yung politics, pag nag-assign ka ng kademonyohan sa isang politiko at nag-assign ka ng kabanalan sa isa, World War III talaga ang mangyayari. Kaya mga anak ng Diyos, nagtitimpi, nagpipigil, at ginagawa ko ano ang dapat. Psalm 34:13, don't say cruel things. Do not return hurting words for hurting words. Cut the hurting cycle. Pag nasaktan ako, mananakit ako, gaganti uli siya, gagantihan ko siya, walang katapusan, ubusan ng lahi, generation to generation. Pero pag nasaktan ako, nagpatawad ako, hindi ko na siya sasaktan, wala na siyang energy na manakit sa akin kasi hindi naman siya galit. Tatandaan niyo mga kapatid, ang ayaw niyong makaaway, huwag niyong galitin. Ganun lang yun. Huwag niyong galitin. Lahat ng lakas ng taong galit, gagamitin laban sa'yo. Gusto mo ba yun? Kung matalino ka, hindi ka manggagalit. Kasi ang nagagalit ay nabubulagan at ginagamit niya ang kanyang lakas para sirain ka. So, ba't ka manggagalit? Wala kang panalo pag nagalit mo ang tao. Ang tunay na panalo, ang tunay na victory, pag napaamo mo siya. Pag napabait mo. The greatest enemy is not to kill your enemy or hurt your enemy, but to turn him into a friend. Pag naging kaibigan mo na yan, iaangkas ka pa niya sa kotse niya, papadala ka pa niya ng buko pie, pagpe-pray ka pa niya, pero pag-aaway mo siya, anong aasahan mo? Ang matatalinong tao, hindi nangaaway. Dagdagan mo pa kung maka-Diyos ka. Kaya ang gusto ng Diyos, tayo ay peacemakers, hindi para tayo ipaapi. Kasi at the end of the day, yung peacemaker ang panalo. Dapat pag may galit, mapahupa mo, hindi mo masagot ng galit din. Kasi pareho kayong may lugi. 1 Peter 3:9, don't be hateful and insult people just because they are hateful and insult you. Huwag balikan, huwag ibalik ang galit ng iba. Proverbs 12:18, tulad ng ating binasa kanina, sharp words cut like a sword, but words of wisdom heal. Pag nahiwa ka, ang goal mo hindi manghiwa din, ang goal mo mag-heal. Pag nanghiwa ka rin, manghihiwa siya uli hanggang pareho na kayong last. Heal. Do not wound others and yourself with words. Proverbs 18:21, words can bring death or life. Pag may nag-aaway, paano mo sila kakausapin? Pwede silang magpatuloy mag-away o biglang humupa ang kalooban. May mag-aasawang maghihiwalay na lang nung nakausap ka, naghiwalay talaga agad o hindi natuloy ang paghiwalay. Dapat tayo agents of peace. Bring life, not death, with words to others and to yourself. So choose the words that you say. Choose the words that you hear. And choose the words that you would allow to affect you. It's too short a day, it's too short a life to get hurt and to hurt others. Ang iksi na isang maghapon, para ka manakit o para mo payagang masaktan ang iyong sarili. Sabi ng mga Arabo, close the door that brings in the draft. Hindi window kasi sa mga bahay nila wala namang windows, doors lang. Lalo yung mga old mud houses. Kaya sabi na lang kawikaan nila, pag may umuulan, isara mo yung pinto para hindi pumasok sa loob.
At ganoon din ang ating tenga. May gustong pumasok na nakakasakit, nakakagalit, nakakatakot, close the door that brings in the draft. At ngayon, maraming paraan para i-close yung door na yon. The magic word called unfollow. Hide from timeline. Unfriend. O kung ang kulit, block. Tapos, tahimik ang buhay mo. Panginoon naming Diyos, give us wisdom so that we know who to follow and unfollow, who to befriend and unfriend. Turuan mo kami, Lord, na bantayan ang aming puso. Very precious ang aming damdamin. Huwag namin payagan na laging masaktan, lalo't kung kami na mismo ang pumapayag o humahanap ng kasakitan. At ganun din naman, turuan mo kami maging mabait, mabuti, na huwag kaming manakit ng kapwa through our words. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan nito. At kung sensitive kayo, lagi kayo nasasaktan, you have to learn to protect yourself. With God's grace, through prayer, and with a lot of forgiveness to others, you will minimize the pain. You cannot stop words from flying around your ears, but you can stop your heart from harboring them deeply and allowing them to take roots. Huwag magtanim ng sama ng loob. Paluwagin ang damdamin, ang iksi-iksi ng buhay para punuin ang lason. Dear Lord, as your people bow before you, kung meron dito ng right now ay nasasaktan, sariwa pa ang sugat dahil kakarinig lang ng masakit na salita, let your love heal that wound, O God. Give us wisdom so we can learn to heal our own wounds. At huwag naming iasa sa ibang aming ikaliligaya o ikalulungkot. Teach us to protect ourselves from unkind words. And very importantly, teach us to control our mouths so we don't hurt people with our words. Mag-isip-isip, magbulay-bulay, let the Lord speak to you. Seek healing if you're hurting from bad words. And seek forgiveness if you know that you've hurt people. And ask God to empower you to be more conscious to not hurt people. Lord, embrace us with your love. Fill us with your wisdom. Teach us how to use our tongues correctly and how to use our ears correctly so we can minimize the pain inflicted by words. Be with the Lord in silent prayer.